Iniimbestigahan na ang pagkasira ng bahagi ng isang flood control project sa Mandaue City na dahilan ng pagbaha sa isang komunidad doon. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Tila bibigay na ang kisame ng bahay ni Aling Susan matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay Biyernes ng gabi. Nawasak naman ang katabing bahay na pagmamay-ari ng kanyang anak. Biglaan ang pagpasok ng tubig baha sa kanilang lugar kaya wala silang nailigtas na kagamitan. Agi pamunlot na lang ko ng akong tulo ka anak nga nga to. Wa na kong mubalik kay parte namang dakuas tubig. Ang ako na lang mga laki may nagkuha sa ubang gamit pero wagi na kuan hurot akong kaldero ug kuan mga plato. Kabilang ang pamilya ni Aling Susan sa mga residenteng ginulat ng pagpasok ng tubig baha sa kanilang lugar na nasa tapat lang ng isang flood control project. Paliwanag ng DPWH 6th District Engineering Office, pumasok sa isang bukas na bahagi ng riprap ang nalihis na tubig baha mula sa ilog na siyang lumamon sa mga bahay. At dahil walang madaanan ng tubig baha palabas sa lugar, bumigay ang isang bahagi nito sa unahan papunta sa ilog. There was a gap. Ang gap is to provide access sa mga heavy equipments nga nagtrabaho pa diha adjacent diha nga area. And then somehow ang gap was the cause nga katong tubig nakasulod dito at the back of the existing revetment passing through atong nahuman nato nga kanang usa ka design nato nga reinforced concrete na no, so wala siya na damage, but then ang baha was bringing along debris, mga putol kahoy, basura, mga anak, then plus the tubig coming from the back sa residential area, plus the entry, and then the revetment, ang iyang likod was not meant na maka-resist og kusog ang tubig, kaya ang atong gi-protectionan ang river nga naa nag-agi jud sa iyang waterways. Agad inutusan ng DPWH ang kontraktor na ayusin ang nasirang bahagi ng flood control project. Tiniyak ng ahensya na masusuri ang mga naging sira at mas pagtitibayin ang istruktura. So nakikita na rin po ng karamihan na itong mga simple revetment wall na gawa sa masonry or stone masonry or mga ibang klase ng mga pagsasalang-salang ng bato like yung iba rubble concrete ay hindi na nagiging maganda yung kanyang reception sa pag-withstand sa mga pressures kung if ever nagkakaroon ng overflow. So nagre-reconsider po tayo ng design kagaya ng binabanggit po nila na meron po tayo mga reinforced wall or revetment wall na fully concreted na po ito. Buhos po with reinforcement from the capping site kung saan po nag-rest yung ating piles. So hanggang sa pinakaitaas. Nakipag-ugnayan na ang tanggapan ng Lone District Representative sa DPWH para alamin kung nasunod ba ang tamang specifications at scope of work ng proyekto. Ang kato sa contractor no ato gito gipatan-aw gyud pa-check gyud nato gani karon pod atong gitawag atong DPWH also nga ang kani gyud ang ilahang mga specification sa scope of work nga gi-comply ba gyud ni nila. Ato gyud nang gipa-check karon kay then they will give us the report also kay to make sure na sakto na kay ang ato manggod ana gyud nga karon sa atong flood control ani kamot gyud ta makuha gyud ani og dako yung budget kay kani manggod atong Butuanon River is taas kaayo sa tanan atong to make sure nga wa pa sa nahuman. Nung wa pa man nahuman mo na ang tubig mosuod paghihapon taw na sa uban kabalayan kay di pa man na close. Ongoing paghihapon ang atong mga projects uban. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.